walking with it. Ayan. So, good morning sa inyong lahat. So, walking time tayo ngayon. So, habang nagwo-walking tayo ay, alam mo yon, story time muna tayo. So, ang ganda ng paligid, no? So, nagwo-walk ako every morning kasi nga ay, alam mo yon, para sa cholesterol natin bumaba miski papano. Syempre tulungan natin yung katawan natin, lalo na, di ba, na-improve, bumaba kasi yung last test ko, and then I think ito yung solusyon sa pagbaba ng cholesterol kesa naman sa uminom pa ako ng mga gamot, di ba. Pero tuloy pa rin yung maintenance kasi syempre yung maintenance ayun yung nakakatulong para sa blood pressure ko na hindi siya mataas lagi. So, yon. So, every morning, naglalakad ako dito since na wala pa naman pasok, wala pa naman trabaho. Pero, init. Ang init talaga and nakakahingal. Kasi, malayo yung nilalakad ko. So, yung isang ano ng subdivision. Kaya lang kasi kailangan ko ma-hit yung 10,000 step every day. At ngayon ay nakaka 5,000 na tayo. Kaya ang mamasam ninyo ay hingal. Pero syempre, bago tayo magpatuloy sa mga ginagawa natin ay story time na muna tayo dito sa gilid habang nagpapahinga. Yan. Ang ganda, di ba? Walang tao, walang masyadong sasakyan. Pwede kang tumakbo. Kaya lang hindi ako makatakbo kasi syempre, alam niyo naman yung tuhod ko. Nag-struggle. So, yon. So, story time tayo ngayon tungkol sa experience natin about love. Eto guys, ang sasabihin ko sa inyo, kung may tao kayong mahal, alam niyo yun, wag niyong pakawalan na sabihin sa kanya na na mahal niya siya. Kasi baka mamaya huli na yung lahat, di ba? Katulad na lang na na-experience ko. So, meron akong kasamahan sa trabaho noon. Ito yung first work ko sa isang factory. Factory siya, pero magandang factory siya kasi talagang namimigay siya ng bigas every week. Oo, may supply kami ng bigas. Actually, hindi every week, every month. Oo, meron kami natatanggap na kalahating kaban. Oo, di ba? So, ang bongga. Tapos doon masarap magtrabaho kasi ang gaang lang talaga ng trabaho. Japanese company siya. And then ayun. So doon ko nakilala si Mario. Si Mario Nunez. Lagyan na natin ng apelyido. And then mabait si Mario. Sa simula pa lang nagustuhan ko na siya. Yung unang kita ko pa lang sa kanya, siya yung tinatawag na siya yung gusto mo. Yung pasado sa mga tipo mong lalaki. Gusto ko kasi yung matangkad, tapos gusto ko yung alam mo yung maganda yung build ng katawan. Maganda talaga yung katawan niya, tapos mabait. Lagi niya akong iniintindi kasi niya ako nasa team. So ahead siya sa akin. So parang tinutulungan niya ako kapag may problema yung machine, lahat-lahat, tapos sabay kami nagbe-break. Sa madaling salita, naging close kaming dalawa. So, syempre, tumagal ng tumagal, nadidevelop talaga ako sa kabaitan na ipinapakita niya sa akin. Sa madaling salita, nagte-take advantage ako ng kabaitan niya. Kumbaga, parang feeling ko ay may gusto siya sa akin. Ganon. Feeling ko lang naman, ambisyosa ako kasi. Yung parang, feeling ko ang ganda-ganda ko, feeling ko, ay gusto niya ako, ganon. So, may kaibigan kami na isa pa, tatlo kasi kami, may isa pa akong kaibigan na may asawa na makulit. Pero ito kasi yung first time na nagkagusto talaga ako sa ombre, sa straight talaga. Straight kasi siya, hindi naman siya bading. Tapos single siya at that time. Kaya ang lakas ng loob ko na ay crush ko talaga siya. Kasi ayoko nga naman yung mga sabit-sabit. Saka hindi talaga ako nagkakagusto sa straight kasi
ang feeling ko ang hirap i-negotiate. Ang hirap nilang kuhanin, nahihirapan ako kasi parang feeling ko inuunahan ko na ang mindset ko, upo nga tayo dito. Nihingal kasi ako, mainit. Yung mindset ko kasi parang ang feeling ko ay gusto nila babae lang, ganon. Parang walang chance sa mga bading na magkagusto sila kasi parang ba't nila gugustuhin? Meron naman silang pera, may trabaho naman sila, maayos naman sila, yung ganon. So parang hindi nila kailangan yung bading sa buhay mo, pera na lang talaga kung bading din sila at gugustuhin ka nila, ganon. So mabait naman siya, hindi naman siya nagbago sa akin. Tapos ang tawag dito, yung isa kong friend na yung isa kong friend na kasama namin lagi, sabi niya sa akin, ikaw ba may gusto ka ba kay Mario? Sabi ko, inamin ko kung ano yung totoong nararamdaman ko. Ang sabi niya sa akin, ako, sabihin mo yan para alam niya. Sabi niya, malay mo, mabigyan ka ng chance, di ba, buyo. So, binubuyo niya talaga ako kasi sabi niya, baka mabigyan daw ako ng chance, baka mahalin daw niya ako, ganon, at maging kami. Nung una, sabi ko parang napaka-imposible naman yon. Sabi niya, ako magsasabi, ay naku, wag. Sabi ko, ayoko. Ikaw bahala. Tapos hanggang sa dumadating kami sa may mga invited kami sa mga binyag, nag-iinuman kami. So talagang sabay kami laging dumadating doon, lagi kami magkatabi. So assuming lang talaga ako na may gusto siya sa akin, yung ganon. Tapos, dumating na sa punto na parang malapit na ako umalis doon sa trabaho yon kasi ang rules kasi doon, kung wala kang absent sa loob ng 6 months kahit isa, mare-regular ka. Nagkaroon ako ng absent kasi nagkasakit ako. So yon, so alam ko na ma-terminate yung contract ko sa kanila at hindi na mako-continue. So yung malapit na ako umalis, sabi ng friend ko, sabi niya, ay nako, sabihin mo na. Kung ako sa'yo, magtapat ka. Huwag mong itago yan. So, sinunod ko siya, yung friend namin na, nabuyo. So, pumunta ako sabi ko, sige, sasabihin ko. Pagkatapos, sabi niya, ako magsiset up. Sabi ko, my gosh, nakakakaba. Alam mo, iyon talaga yung experience na hindi ko makalimutan dahil sa first time kong ginawa yun sa buhay ko, na magsabi sa isang tao na gusto kita. Oh my gosh, sabi ko hindi ko to kaya, pero ginawa ko talaga. So umuo ako, sabi ko sige, set up natin. Tapos sabi niya 2 to 10 siya. So magkita kayo doon sa may tapat ng 7-Eleven. Sabi ko okay. Tapos, pero parang feeling ko alam niya na, kasi parang lagi naman ako nagpaparinig na love kita. Parang feeling ko alam niya, aware siya sa mga actions ko. Pagkatapos, nagsiselos kasi ako, dumating ako sa puntong gano'n, nagsiselos ako kasi meron siyang may babaeng tinutokso sa kanya na lumipat sa department namin, single. Tapos parang alam mo yun, parang feeling ko gusto niya din, gusto niyang ligawan. So nagsiselos ako, dumadating ako sa puntong hindi ko talaga siya kinakausap. Tapos naghihinarte na ako. So yun na parang wala naman akong karapatan maghinarte. Naloloka ako sa sarili ko ng bonggang-bongga. So pag naiisip ko yun, natatawa talaga ako. Anyway, so siyempre may bata pa tayo noon, hindi pa tayo mature talaga mag-isip. And then, dumating na ako sa punto na, yun na nga, dumating yung araw na magtatapat ako sa kanya. Hindi ko talaga makalimutan hanggang ngayon. So, tanghali yon, alas 12. Sabi nga naman sasabihin si Sam. Tapos, ayun, so sabi niya, pare, andito si Sam kasi may gusto siyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi. So, I hope pare pakinggan mo siya. In fairness doon sa friend ko, very supportive talaga siya sa akin. So, hindi ko na alam kung nasaan siya, pero grabe yung support niya talaga sa akin. Yung time na yon, sobra, hindi ko makalimutan. Pagkatapos, eto na. So, ayun, so sabi ko, Mario, sabi ko, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo yun, yung kaba mo, yung talagang grabe. Sobra. Yung parang
wag na, parang hindi, kailangan nagtatalo yung isip mo na no, 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 sabihin mo na wag mo nang pakawalan yung pagkakataon na to. So yun na nga, so hanggang sa parang sabi ko Mario, sabi ko may sasabihin ako sa'yo na sikreto na matagal na, sabi niya, ano yun? Tapos sabi ko, wag kang magagalit sa akin na, sabi niya, hindi, sabi niya, wag kang magbabago hindi, sabi ko Mario, sabi ko, sobrang mahal na mahal kita noon pa may gusto na talaga ako sa'yo. Ganun talaga yung sinabi ko na alam mo yon na parang sa bawat pinapakitaan mo ako ng maganda, lalo akong nahuhulog sa'yo at mahal kita. Tapos di sabi niya, okay, sayang ganon. Ayun lang. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa utak niya kasi ang sagot niya, okay. Tapos wala siyang sinabi na kahit ano, basta ang sabi niya lang, oh, okay. Sabi niya, sabi ko, yun lang yung sagot mo. Sabi niya, sabi ko, alam ko naman yun. Tapos di sabi niya, okay ka na? Tapos di sabi ko, shock. Sabi ko, okay na ako. Tapos sabi niya, okay, so papasok na ako, mag-iingat ka. Sabi ko, okay. Tapos yun, tapos di lumapit sa akin sa yung sabi niya, umalis na siya. Tapos sabi ko, tama ba na sinabi ko sa kanya yun? Sabi ko, tama ba nagtapat ako? Ayun lang talaga yung sagot niya, okay. Okay lang yan, ganon. Tapos, naloka talaga ako. Tapos, sabi ko doon sa friend ko, sabi ko sa'yo, sana hindi na natin sinabi. Sabi niya, bakit? Ano ba sabi niya? Sabi niya, okay. Sabi niya, tapos, wala na, yun lang. Tapos di sabi niya, okay lang yun. Sabi niya, at least nasabi mo sa kanya, hindi yung mabigat siya sa loob mo. Diyos ko Lord, napabuntong hininga talaga ako ng sobra-sobra. Tapos wala na, umalis na ako. Tapos, after nun, hindi na ako nagpakita kasi parang feeling ko sobrang wag na nga. Tapos, in-invite nila ako sa isang fiesta. Tapos, dumating dun si Mario. Ayun yung pangalawang pagkikita namin. First time na pagkikita namin after kong magtapat sa kanya. Pero pagdating niya doon, kasama niya na yung girlfriend. Kasi ang balita ko ay sinagot niya na yon. Sinagot na siya nung girl na nililigawan niya. Yung nagtapat pala ako sa kanya, meron na pala siyang nililigawan. So, ayun nga, si Mary Ann, yung namin, yung naging kasama namin sa team namin. So, sobrang selos na selos ako nung araw na yon. Tapos parang gusto ko nang umuwi, hindi na ako lumalapit sa kanya kahit nilalapitan niya na ako na parang kinakausap niya ako, kamusta ka na, anong balita sa'yo, saan ka na nag-work, kasi nga na-layout na ako dun sa trabaho namin dati. Tapos di sabi ko, yun, ganun. Tapos parang ang bitter-bitter ng mga dating ko. Tapos hanggang sa hindi kami nagkaroon ng magandang pag-uusap. Actually, madami kasi kaming memory noon eh. Tapos hindi na ako nagparamdam sa kanya sa loob ng parang 6 weeks, ganon. Matagal-tagal din. Tapos hanggang one day, magbe-birthday yata siya or may something. Ewan ko, basta naisipan ko siyang tawagan. Parang malapit na yung birthday ko. Kasi mag-August. Tapos tinawagan ko siya noong katapusan ng July. Actually, oo, ganon, katapusan ng July. Pagkatapos, sabi niya sa akin, sabi niya, oh, Sam, kamusta ka? So, sabi ko, buti naman may time ka. Pero tinawagan ko siya night shift doon sa company. Sa company. Tinawagan ko siya, ewan ko, na-miss ko. Dahil siguro gusto ko siyang magkaroon uli ako ng connect. Parang natanggap ko na may girlfriend na siya. Yung ganon. So, parang naging okay na yung pakiramdam ko. And, ayun. So, tinawagan ko siya. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Tapos, ang dami niyang sinabi sa akin na sabi niya, ikaw Sam ha, nagtatampo ako sa'yo kasi nilayuan mo ko. Tapos di sabi niya, sabi ko kasi nahiya ako sa'yo after kong magtapat. Sabi niya, ano ka ba? Okay lang yon. Sabi niya, mahal din naman kita. Sabi niya ganon. Kaya lang, bilang friend ko, sabi niya, importante ka sa akin dahil
kaibigan kita, sabi niya, mahal kita bilang kaibigan ko. Tapos di sabi niya, pasensya ka na kung hindi ko mabigay yung kung ano yung gusto mo na pagmamahal. And then, pero ang request ko lang sa'yo, sana hindi ka lumayo. Sana nandiyan ka pa din. Kasi syempre sobrang miss na miss kita, Sam. Sabi niya gano'n. Tapos lahat sinabi niya kung ano yung mga gusto kong marinig. Tapos sabi niya, mag-iingat ka lagi. Tandaan mo lang na nandito lang ako para sa'yo dahil sobrang love na love kita. And then, wag kang mag-alala. Magsiset ako na together with us, babalik tayo sa dati, magkakaroon tayo ng connection uli. Huwag ka mag-alala, gagawin ko yon para sa'yo. Sabi ko, oh my gosh, sabi ko. Tapos parang naging okay kaming dalawa, naging magaang yung pakiramdam ko after namin mag-usap kasi ang ganda ng conversation namin. Tapos sabi niya, he wanted to see me, na sana bumalik uli ako sa grupo, sana wag na akong magdamdam sa kanya, yung mga ganon. Tapos yung lahat ng gusto mo marinig, lalo na especially yung sinabi niya sa akin, mahal niya din ako. So yon, after July 30 yata, yun 31, after 5 days, eto na. So yung friend namin na isa, nakasamahan namin dati sa trabaho, paglabas ko sa school, kasi bumalik ako ng school pala noon. So paglabas ko ng gate ng school namin, nakita niya ako, nasa tricycle siya, sumigaw siya, sabi niya, si Mayo Sam patay na. Sabi ko, ha? Kasi noon time na yun, wala pa akong cellphone. Pero uso na yun yung cellphone, pero wala pa akong cellphone na ganun. Tapos sabi ko, totoo ba to? So tumawag ako sa isa naming friend, tapos ang sabi niya sa akin, yes Sam, patay na si Mayo kanina. So ikaw, ano nangyari? Tapos yun, so pumunta ako doon sa bahay nila. So yun, ayun nga, nakita ko, ando doon na, nakaburol na si Mayo. Tapos ando doon lahat ng friends ko. Oh my gosh, nangingilabot ako. Lahat nando doon. And grabe, sobrang shock na shock ako. Sobrang hindi ako makapaniwala. Sobrang lahat sila parang ako yung inalalayan nila. More than do sa girlfriend nila. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, ayun daw, nung gabi daw, nung A4, kumain daw ng, pagka-uwi daw galing trabaho, 2 to 10 kasi siya, pagkagaling daw ng trabaho, kumain daw ng kanin. Tapos ang ulam daw ay pansit canton. Nagluto daw ng 2 pansit canton. Pagkatapos kumain, ang dami daw nakain, halos daw maubos daw yung kalahating kaldero, sa sobrang sarap daw kumain. Pagkatapos, masayang masaya daw si Mayo nung araw na yon. Tapos ayun, ang sabi, bangungot. Sabi kasi nung tita niya, naririnig pa daw niya si Mayo umuungol, yung natutulog. Tapos hanggang sa parang ang umaga, pa-check nila, patay na kasi napaihi na daw din doon sa bed. Tapos ayun, ganon. Tapos yung inautopsy, ang sabi ay pumutok daw yung lapay, ganon. So ganon, sa sobrang kabusugan. Anyway, so ayun yung sad story na nangyari sa love story na minahal ko. And doon ko na-realize, yung sabi niya sa akin ay, wag kang mag-alala Sam, babalik tayo together, magsasama-sama tayo. Yun pala yun, yung sinasabi niya na magsasama-sama kami together ng mga kaibigan namin, kasi grupo-grupo kami. So nandoon sa Lamay lahat. Pero in fairness, parang ako yung highlights doon sa Lamay na grabe yung iyak, more than doon sa girlfriend. Mas inalalayan nila ako more than doon sa girlfriend. Sa totoo lang. Naloka ako at nagkaroon ako ng communication doon sa pamilya. Nag-decide na lang din akong lumayo sa pamilya kasi parang ang feeling ko hindi ako makamove on. And ayun, so ang aral dito, kapag meron ka
doon ko kasi na-realize na hindi pala mali ang magsabi sa isang tao na kung ano yung eksaktong nararamdaman mo kasi hindi mo alam yung buhay. Life is short. So, ang moral lesson lang dito, huwag kang magdalawang isip, di ba? So, kasi ako, parang feeling ko, nagawa ko yung part ko, tapos nagawa ni Mario yung part niya bilang sa akin para makalma ako. Nagkaroon kami ng closure, nagkaroon kami ng magandang pag-uusap, sa kabila na hindi niya maibigay yung love na gusto niyang ibigay sa akin. At doon panalo ako. Parang feeling ko, panalo talaga ako. At sobrang mahal na mahal ako ni Mario. And for sure, sa buhay niya, remarkable ako sa kanya kasi ako lang siguro yung bakla na umamin sa kanya na mahal ko siya. So, yun. And then, napakagandang istorya na gusto ko i-share sa inyo dahil experience is the best, di ba? So, yun. So, ayun lang. Kung may tao kang mahal, sabihin mo. Kasi pagpatay na siya, hindi niya na mararamdaman yon, hindi niya na malalaman yon. So, mas maganda habang buhay pa ay magtapat ka. At yung ginawa ko, I think it's a perfect. Di ba? So, yun. So, ayun lang po ang kwento natin ngayon dito sa Samsam TV. Maraming salamat. Sana nagustuhan ninyo, naibigan ninyo, and comment below. So, maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na.